Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Ito, no, the secret to saving and building your future. Become your own financial educator. Yan. So again, ako si Roan Celis Capistrano. Dati po akong accountant, no? Naging manager din ako sa isang company. And nalaman ko tong IMG noong 2012. Nag-attend ako ng may bayad na financial coaching na facilitated by Brother Bo Sanchez, no? And mula noong 2012, no, June 2012 na IMG member ako. Ayan, no. 11 years na po yun. So, sobrang laki pong natulong ng IMG sa akin. Kaya naman nag-share ako ngayon, no, with my husband, full-time kami, as financial educator. So, ang IMG, International Marketing Group, ang mission natin talaga yung pinaka-unique, no, sa company natin. Kasi, we help create wealth for families, no. So, sino ba naman, syempre, ang ayaw ng ganitong yung pag-angat sa buhay. Tama ba? So lahat tayo nagdi-dream talaga na umasenso o makaipon talaga, 'di ba? And yung vision ng company is to build a new financial industry. So mamaya makikita niyo po yung mga ka-partner nating company, and of course, no, we have financial literacy campaign. So, ngayon, nasa more than 8 million na tayo na-educate. So, ang target natin, ma-educate yung 30 million families by the year 2030. So, I hope lahat tayo makapag-contribute dito sa campaign na to. And marami pa talaga tayong kailangan ma-educate. Tama ba? Yan. So, naniniwala ang IMG na financial education isn't an option. It's a necessity. International Marketing Group is committed, no, to educating and empowering 30 million families by 2030. So I hope lahat ng mga breadwinner dito, no, committed tayo sa ating pamilya. So kung committed tayo, simulan natin yan sa financial education para magkaroon talaga ng progress yung ating situation. Okay? So ito, no, yung mga kapartner nating company, sa lahat ng kailangan natin sa financial, no, nandito na, mula healthcare, life insurance, investment, real estate, mga general insurance like travel insurance, meron din yan dito sa IMG, and allied services, no. So, yung natutunan ko noong 2012 sa may bayad na seminar, ang ganda kasi nilagay siya sa libro, no. So, dito sa IMG, meron din tayong libro. Kapag member ka ng IMG, makaka-access ka sa buong kopya ng e-book na ito, no? So, kahit nasa abroad ka, pwede mo siyang basahin kasi pag IMG member ka, may portal naman tayo. Okay? So, meron din tayong hard copy. Actually, 100 pesos nga lang siya. So, sobrang talaga, affordable na talaga na lahat talaga ang gusto ni IMG ma-educate. So, ito yung mga natutunan natin sa workshop. Gusto ko i-share sa inyo, and I hope makita ko kayo sa mga workshop natin dito sa IMG para talagang maintindihan natin yung mga concept na tinuturo ng IMG, at sobrang ganda niya kasi practical siya. Ibig sabihin, hindi kagaya sa school na halos yung mga inaral natin hindi naman natin magamit sa realidad, di ba? Nung nagtrabaho tayo, hindi natin alam, gagawin pa rin natin. So dito sa IMG, pag natuto kayo sa workshop, pwede mo na agad siyang i-apply sa iyong sweldo, sa iyong buhay, no? So people live in either circle. Saan tayo dito? Si A ba ikaw or si B? No? Si A is, pagka-receive niya ng income niya, ito yan, tinatabi niya muna yung savings niya tsaka investment. May portion siyang tinatabi. Tapos, syempre, saka siya gagastos. Kaya nakaka-build siya ng wealth. Okay? So, si B naman, baligtad, no? Si B, inuuna niya yung spend niya, no, yung paggastos, utang, bayad sa utang. Kaya nakalagay dito, huli na yung savings, hanggang sa nagiging zero siya kasi wala nang natira sa savings, attempt to save na lang, no? So pag dito tayo sa A, pwede tayong makabuild ng wealth.
kapag dito tayo sa B, no, hindi tayo nagtatabi, talagang broke tayo, no? And eto pa yung tinandaan ko dito sa slide na to. Ang tinandaan ko sa slide na to is B works for A, no? So eto dahil sa lahat ng sinesweldo mo, ginagastos mo lang, no choice ka. Talagang kailangan magtrabaho ka araw-araw, no? Pero itong si A kasi dahil nakakaipon, nakakapagnegosyo, nagkakaroon ng investment, so talagang no choice ka. Pagka dito ka lang sa spend, kailangan mo magtrabaho kay B, no? So I hope dito pa lang sa slide na to, marami na tayong makuha na impormasyon na makakatulong sa atin. So let's find ways to save more and spend less. So you have to pay yourself first. So again, pag sinabing pay yourself first, ito yung babayaran mo muna yung sarili mo sa Tagalog, di ba? Ibig sabihin, pag nag-iipon ka pala, pinapasweldo mo yung sarili mo. Okay? And food for thought, no? Narinig na ba natin to? Kasi ako, malaking impact din sa aking financial yung nabasa kong libro ni Robert Kiyosaki, yung Rich Dad, Poor Dad. No? So ano ba yung definition ng asset at liability dito kay Rich Dad, Poor Dad na libro ni Robert? So asset, put money in your pocket. No? Kapag ito yung ginagawa kasi ng mga mayayaman. So ang gagawin natin, kailangan dumami yung asset natin. Paki-type nga dyan, asset. No? So, kailangan magbi-build tayo ng maraming asset, like savings, investment, business, para pag kumita yan, magtatrabaho yan kasama natin, kasabay natin magtrabaho, ang mangyayari, dadami lalo yung wealth natin. So, ang liability, take money out of your pocket. Kabaligtaran, no? Kung ang asset nagpapasok ng pera sa atin, ang liability, lalo pa niyang nilulubog tayo sa sa utang kasi may interest ito eh. So kalaban natin ang pera pag meron tayong utang. Okay? So the rich buy assets. Okay? So tatandaan nyo, gusto nyo mayaman pero tanungin natin sarili natin. Etong for example, January to June ng taon, ano na yung napundar natin, ano na yung nagawa nating asset, no? And then, the middle class kasi buys liabilities they think are assets. Okay? So, ibig sabihin, kala natin asset yun, yung pala, dahil inutang mo siya, liability siya. So, tignan pa natin, no? What do you think? Buying a new car is an asset or a liability for you? Diba? So, madalas, syempre, bumibili tayo ng car, 'di ba? Pero utang lang 'yon, down payment lang binayad natin, 'di ba? Like pag pumupunta ka sa mall ngayon, sobrang baba lang ng down payment, no? In less than 100,000 pesos. Minsan 50,000 lang, meron ka ng brand new car, no? So, asset 'yan pag ginamit natin sa negosyo. Pag halimbawa, 'di ba, merong mga nagnenegosyo ng karenderya, 'di ba? Bumibili sila ng van, 'di ba? Or ginagamit nila 'yan pang-deliver, 'di ba, ng mga food. So asset 'yun. Pero liability 'yun kung ikaw lang yung gumamit, pang-porma mo lang siya. Okay? So ano pa? What about the branded shirt, shoes, bags, 'di ba? So etc. So ayan no, kapag pang-porma, 'di ba? So, liability lang siya kasi minsan po pag kaskas ng credit card, syempre, hindi pa pala natin bayad yun, no? Kasi inutang lang pala natin yung pambili natin ng mga branded na damit or items, di ba? Pero pagka asset yan, kung nagagamit mo sa, like nagti-TikTok ka, di ba? Tapos, influencer ka, like meron kang channel na malakas, no? Nagsasayaw ka lang, ang lakas. So, syempre, bumibili ka ng bagong damit. So, yan yung asset kasi nagagamit mo siya sa iyong pinagkakakitaan. Okay?
Pero pag pang-porma lang, like cellphone, 'di ba? Pinamporma mo lang siya, wala namang pumapasok na pera sa'yo, liability siya kung inutang mo pa yon, 'di ba? Or nakaplan lang siya. Pero kapag binili mo siya ng cash tapos nagbi-business ka using your phone, asset yan. Okay? So alam na natin yung difference ng asset and liability. So ito, maganda rin to no, sa workshop. With savings, a person can walk tall. Yan. So sabi, the state of your savings does have a lot to do with how tall you walk. Your savings affect the way you stand, the way you walk, the tone of your voice, your physical well-being, and your self-confidence. Ayan. So, nakakaganda pala no, pag meron kang savings. And nakakatanda naman kapag meron kang utang. Tama ba? A person without savings, ito na, is always running. He or she must. He must take the first job offered or nearly so. He sits nervously on life's chairs because any small emergency throws him into the hands of others. Grabe, no? Yung pagka may utang ka kasi, 'di ba? Dami mong iniiwasan na. Tama ba? Tapos takot na takot ka mawalan ng trabaho kasi negative nga eh, 'di ba? So, yan talaga no, opposite po yung effect pag may ipon versus sa walang ipon. A person with savings can afford to resign from his job if his principles so dictate. And for this reason, he will never need to do so. A person who can afford to quit is much more useful to his company and therefore more readily promoted. He can afford to give his company the benefit of his most and candid judgments. So kapag may savings ka, nakakapag-focus ka sa trabaho mo at mas lalo ka na po-promote. No? Meron akong tao dati nung manager ako, sa IT siya. So, kaya pala lagi siyang wala, late. Nung tinanong ko siya ng one-on-one, may utang pala siya. So, wala na rin siyang pamasahe papunta ng office. So, yun po yung nagagawa pag wala talaga tayong savings. At ang worst case, nagkautang pa tayo. So, opposite po, no? So, syempre, pagka lagi kang late, absent, mas marami kang deduction, pwede ka pang matanggal sa trabaho. No? So, nagkakaroon siya ng effect no, sa ating activities. A person with savings can afford the wonderful privilege of being generous in family and neighborhood emergencies. He can take the level stare of any man, friend, stranger, or enemy. That ability shapes his personality and his character. No? So, ang ganda, no? Pag may savings ka, dahil sobra-sobra na yung blessings mo, nagiging generous ka pa sa iba. Tama ba? So, maganda po talaga yung effect ng savings natin. So, again, pakitype po natin dyan, may peace of mind tayo. No? Kapag tayo ay may savings, mabata tayo, di ba? Nakasmile tayo lagi, di ba? Alam nyo, pagka wala kang pera, pag may nalaglag sa yung 2 piso, hahanapin mo pa yun. As in talagang stress na stress ka sa paghahanap pa lang. No? Pero pag may pera ka, alam mo, kahit malaglag yung barya mo, hindi mo napapansinin yan eh. Kung hindi mo makita agad sa paa mo. Tama ba? So, yan po yung nagagawa ng IMG sa atin. Yung transformation talaga sa ating financial life. Okay? Ang healthcare naman and life insurance, matututunan natin to sa workshop 2 sa IMG. So, sabi dito, hello, I am your life insurance policy. You and I have similar purpose in this world. It's your job to provide food, clothing, shelter, schooling, medicine, and other things for your loved ones. You do this while I lie in your safe deposit box. I have faith and trust in you. Out of your earnings will come the cost of my upkeep. At times, I may appear insignificant to you, but, and who knows when, you and I
will change places. When you are laid to rest, I will come alive and do your job. I may provide food, clothing, shelter, schooling, medicine, and other things your family will continue to need just as you are doing right now. When your work and labor are done, mine will begin. Through me, your hands can carry on. Whenever you feel the price you're paying for my upkeep is burdensome, remember that I can do more for you and your family than you will ever do for me. If you do your part, I will do mine. Sincerely yours, your life insurance policy. So, grabe no, sobrang ganda talaga na meron tayong life insurance at affordable kapag IMG member ka. Kasi peace of mind din talaga nabibigay natin pag may life insurance tayo eh. Sabi nga ng asawa ko, hindi mo nga kailangan talaga ng life insurance, no? Kasi ibig sabihin niya, hindi mo naman talaga kailangan niya kung iisipin mo sarili mo lang. Okay? Pero pagka inisip mo kasi yung pamilya mo, no? Kailangan kasi meron kang backup eh. Kung wala ka, yung life insurance yung papalit sa role mo kasi may marireceive silang income na or instant money na galing doon sa insurance mo. Okay? So, kung hindi talaga natin love yung family natin at sarili lang iniisip natin, more on investment lang talaga hinahanap natin. Pero kung talagang gusto natin magkaroon ng elevator ang ating pamilya sa savings, no? Kasi kung maliit pa lang naiipon mo, itong insurance, elevator to eh. Kung wala kang 1 million ngayon, instant magkaka 1 million yung family mo dahil naka-insured ka. Kung sakaling may mangyari sa'yo, may instant money marireceive ang family. Okay? So, sa healthcare naman tayo, which is nasa workshop to rin sa IMG, most people are focused on building wealth without health insurance. They lost everything after one major illness or accident. Diba? So, okay naman may life insurance tayo, pero syempre, backup lang natin yon pag may nangyari sa ating mga breadwinner. So, syempre, lahat naman tayo, lalo na pag older age, pwede rin magkasakit. Kaya isa to sa mga risk sa buhay natin na importante, meron din tayong healthcare. Okay? So, to have peace of mind, provide proper protection for yourself, which is the healthcare, and your family, which is the life insurance, while building wealth, yung investment natin. So, ang ganda sa IMG, no? 3 na yung tinuturo sa atin. Nagkakaroon na tayo ng healthcare, nagkakaroon tayo ng access sa life insurance na mura, at pwede pa tayong mag-invest na sobrang affordable. So, why own a long-term healthcare? So, you cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire. No? Like ako po, since 2013 kasi hindi na ako employed. So, syempre, hindi ko naman nadala yung healthcare ko. So, ang nangyari niyan, yung healthcare ko plus naka-cover din kasi yung father ko sa healthcare ko. So, wala rin siyang healthcare nung nag-resign ako. Kaya, buti na lang, may long-term healthcare na tinuro dito sa IMG. Nakakuha ako ng long-term healthcare na kung sakaling may mangyari sa akin, no, magkasakit ako ngayong nagbe-business ako, so meron pa rin tayong magagamit na health card. So, most sickness appear when you retire. Healthcare is very expensive at old age. Tama ba? So, sino dito may mga parents na senior na, 'di ba? So, ako po, nung nag-start ako dito sa IMG noong 2012, that time, senior citizen na rin po yung parents ko. Kaya talagang sabi ko, ang hirap pala ng ganito pag wala kang healthcare, pa-check up ka ng pa-check up. Siyempre, magastos din po, no? So, tanungin niyo po yung mga nag-retire. Halos lahat ng pension nila, may portion doon na pupunta sa healthcare lang. Sa needs po nila sa maintenance, sa pa-check up, sa laboratory. Tama ba? So, ito naman po is sa workshop 3, yung about sa investment, no? So, grabe, no? Yung
Kaya tayo nag-i-invest kasi yung inflation nga is mataas, no? Umabot pa yan ng 8% last year. So, eto, no? Sabihin na lang natin 4% lang ang inflation. Talagang malaki pa rin, no? Kung hindi kumikita yung investment mo ng 4% or more. So, kung 4% ang inflation, what will your 1,000 pesos do in next 36 years? O, 'di ba? Ayan pala mangyayari, no? Yung 1,000 pesos mo ngayon, after 18 years, ang value niyan 500 pesos na lang. After 36 years, pwedeng senior na tayo that time, 'di ba? 250 pesos na lang yung worth niya. Okay? So, ibig sabihin yan, i-convert natin sa grocery, yung kasya sa nahawakan mo na nga lang ng kamay yan, di ba? Hindi mo na kailangan ng cart, di ba? So, pag may 1,000 pesos ka, yung nabibili mo na worth 1,000 pesos ngayon, worth 250 na lang ang value niyan after 36 years. So, ito naman po yung paano naman tong third column natin. Yung 1,000 pesos na worth, no, ng binibili mo ngayon, so magpalagay na lang tayong merong 1,000 pesos na binibili ka na bag. So halimbawa 1,000 pesos yung bag mo. Dahil sa inflation, after 18 years, 2,000 pesos na yung niyan, value, no? Tapos worth 4,000 pesos na yan. After 36 yan. After 36 years. So ibig sabihin, yung kung may bag ako na lang naman, hindi naman ganun ka bongga, 'di ba? Pero kung mabibili ko pa yan after 36 years, same lang din yung features niya, 4,000 pesos na yung halaga. Okay? So again, kaya importante meron tayong investment. So ang investment kasi depende sa risk tolerance natin. So ano ba yung sinasabi mong risk tolerance, Miss Roanne? So, meron kasing conservative, ayaw mo masyadong risky. Meron din namang moderate, tama lang, at may aggressive. Ito naman yung dahil mahaba pa yung time mo, aggressive ka. So, pag sinabing conservative, 35% lang yun nasa stocks or aggressive, tapos 65% medyo safe. So, moderate, gitna lang. So, pag aggressive, 100% gusto mo nasa stocks or top corporations. Okay? So, as your life changes, your purpose changes. When you're younger, you might be more willing to be aggressive. Pero syempre, kapag malapit na tayo mag-60 or nasa 50 na tayo, medyo doon na tayo mag-i-invest sa moderate or conservative. Yan, no? And when you're older, you might want to be less willing to take risk. So, ito, meron naman tayo sa IMG mga kapartner na mutual fund na may bond fund, may balance fund. Ayan yung hindi masyadong nakataya sa equity or risky na mga investment. Ayan. So, ito yung isa sa mga natutunan din natin sa investment, sa workshop 3, na may effect din pala yung negative, no? Sino dito negative sa stock? So, kami pong mag-asawa. Kahapon ko lang tinignan, no? Kasi mag-a-update na uli kami ngayong end of the month ng aming net worth, no? So, tinignan ko yung investment namin sa stocks. Talagang negative po talaga yung iba doon. So, may effect din pala siya. So, ito yan, no? Kung year 1, tuwan-tuwa tayo, nag-i-invest tayo sa stocks or sa mga high risk, no? Kasi gusto natin, mataas talaga yung income So, 10% kinita mo. So, ito simple computation lang para hindi tayo ma-overwhelm sa amount. So, 1,000 pesos yung in-invest mo, kumita ng 10%, so meron kang 100 pesos na kinita. So, 1,100 na yan at the end of year 1. Kaya lang, no year 2, nagka-pandemic, no? So, nag-negative. Negative 10. Kung ako kasi medyo titingnan ko lang siya ng normal, feeling ko walang nawala sa akin. Kasi positive minus negative, pareho lang naman 10%, parang zero effect lang din naman siya. Diba? Pero, pag kinompute natin siya,
Yung 1,100 mo pala, times 10% nun, yun na yung lost na 110. Aba, 1,100 minus 110. Medyo lugi ka pala talaga sa investment kasi 990 na lang. Yung 1,000 na puhunan mo, naging negative pa. Ibig sabihin, naging 990 pa. Bumaba yung value. Okay? So, yun po yung pinapakita dito ng, okay, kumita ka, may year na malaki, pero kung nagne-negative din yan, may effect din yan. Okay? So, eto, mas ano pa, para mas maintindihan pa natin, let's do some math. So, Mr. A and Mr. B both have 100 pesos to invest. In the following scenarios, who will end up doing better? Ayan. So, palagay na lang natin si Mr. A, nag-i-invest siya sa stock, si Mr. B sa conservative, no? Yung hindi nagne-negative. Meron kayang ganon, Miss Roan, na hindi nagne-negative? Meron po, no? Yung most 18 natin, yung PDF. Pakitype nga po dito, PDF. So, yung PDF natin is Premium Deposit Fund. So, hindi po yan nagne-negative. So, dito, tuwan-tuwa tayo. Naku, yung kaibigan ko, kumita daw siyang 40%. Doon na lang ako, lilipat na lang ako doon. No? Kasi mabagal yata dito sa kabila So, yan no? Yan na yung effect. Tapos, the following year, 20% negative, 20% kumita pa rin siya. Ito kasing B, parang medyo natatagalan ako, 10% lang. Compare mo dito, 40%, no? Pero hindi naman siya nagne-negative. 10% uli siya nung the following year. So, parehong 20%. Pero tingnan natin yung actual. 140 yung nangyari sa 100 pesos niya, no? Kasi kumita ng 40%. Tapos, 20% of 140, 28, kaya naging 112 na lang yung kanyang 100 pesos. Pero mas kumita ka pala dito sa B, no? Sa option B natin, si Mr. B. Kasi yung 110 niya on the first year na kumita ng 10 pesos lang, 10%, kumita uli ng 10%, kaya naging plus 11 uli, so 121. Okay? So, scenario 2, hala, ang laki, no? 50%. Talagang hindi na ako makatulog dito kung di ako mag-i-invest sa 50%. Di ba? Minsan ganyan tayo, naiinggit tayo, may mga nagpo-post, di ba? Pero pwede rin pala siya mag-negative 50. No? So, 0. Unlike dito, wala naman, hindi ko naman nararamdaman yung kita ko, ang liit-liit. So, pero pag tinignan natin, again, dito 150 kasi kumita ng 50 pesos yung 100 pesos niya. Kaya lang, nalugi na naman, no? So, 75 pesos lang pala. Pero dito, kahit na 1% lang yung kinita niya, no? So, sorry, may error lang dito pero 100 pesos pa rin siya kasi wala kang kinita. 'Di ba? So, hindi pa rin tayo lugi kasi ito nag-negative Okay? So, try avoiding the market risk. Kaya tinuturo dito sa IMG ang ganda kasi pwede kang mag-diversify. So, ibig sabihin, pwede ka pa rin naman mag-stocks. We have MyTrade. Pwede ka pa rin naman mag-mutual fund, no? Pwede rin naman na mag-healthcare ka. Pwede ka rin naman mag-life insurance na may PDF or investment. Okay? So, yan. Sino dito yung mga momshi, di ba? Or parents na kagaya ko, no? Grabe pala yung cost of education. Tumataas ng 5% every year. Di ba? So, ayan, no? So, kung 250,000 pala yung budget mo sa education ng anak mo, hindi na yan 250,000 after year 11, no? Talaga malaki na yung cost niyan. So, nandito pinapakita lang magkano yung kailangan nating ipunin. So, ito ang budget, 250,000. Ito naman 100,000 per year. So, for 4 years yan, meron dito. So, kailangan pala nakakapag-ipon tayo ng dito, no? Kung may target tayo na 250,000 per year na budget, 7,000 to 9,000. So, dito naman, dahil mas maliit yung budget natin, 3,000, no? Almost 3,000 to 4,000. Okay? So, of course, marami na naman po magka-college ngayon, no? Pero yun nga, hindi natin pinaghahandaan ng college kung kailan magka-college na yung anak natin.
So, mas maganda, baby pa lang siya, meron na tayong tinatabi kahit 2,000 pesos per month. Okay? Ayan. So, sa workshop 4, ito naman, no, about retirement naman yung matututunan natin. People live longer today. Tama ba yun? The bad news, most people are not saving enough for their retirement. Tama ba? Ang konti lang po talaga na makikita mong tao na nag-iipon para sa retirement niya. Madalas po talaga pag sumweldo, ubos agad. Para pong estudyante na inubos lahat ng baon niya. Tama po ba? So, yan. So, isa sa mga kailangan nating i-consider pag nagre-retirement planning tayo, yung sources of retirement income natin. Okay? So, pakitype nga po dyan, income. So, bakit kailangan natin i-consider yung income? Kasi po madalas po na pagkakamali, nag-iipon po tayo ng malaki or meron tayong nilulook forward na retirement lump sum, no? Pagka 60 ako, may marireceive akong 2 million. Or pag 65 ako, may marireceive akong 1 million. So, nag-i-stop na tayo mag-isip sa ganong nakasanayan natin. Pero tandaan nyo, 'di ba, kapag matanda ka, may mga expense ka pa rin, may mga gastos ka pa rin. Kaya kailangan yung income mo tuloy-tuloy pa rin. So nagagawa po natin 'yan pag tayo ay nagre-retirement planning kasi dito tinuturuan tayo magkaroon ng passive income. So ito na nga yung nakukuha natin sa mga investment natin like stocks, mutual fund, 'di ba? Tapos, syempre, bukod yan sa mga pension natin like SS or GSIS or nakuha natin sa company, di ba? So, kasi ang bilis lang po maubos ngayon, di ba? Ng 100,000. Tama po ba? Mabilis lang po maubos yan. So, kung meron kang 1 million, ilang years kaya tatagal yun pagka-retire mo? Di ba? Kasi meron po nabubuhay 80 hanggang 90 years old. So, kung nag-stop ka ng 60 years old, meron ka pang 20 to 30 years para mabuhay. Okay? So, minsan kasi, pag ba 60 ka, di ba? Patay ka na ba agad ng 65 ka? Bata pa yung 65, di ba? So, 5 years pa lang yun. Di ba? So, yun lang po yung titignan natin. Ano yung magiging source of income natin? No? Yun. So, what sources of income you have? Kaya nga maganda, may business din po tayo dito sa IMG and meron din po tayong mga investment na pwedeng magbigay sa atin ng income or permanent income. So, ito, no? What sources of income do you have? Do you have other savings? Will you have to borrow from your equity? Diba? So, sabi dito, or will you have to work much longer into old age? Naku, ito po yung ayaw ko, no, na matanda na ako tapos nagtatrabaho pa rin ako. So, nung nagpunta po kami sa Taipei, ang dami din pong matatanda doon na nagtatrabaho talaga sila. No? Kasi pala, pag nag-retire pala sila, hindi pala sila bibigyan ng anak nila. Kung gusto talaga nilang mabuhay pa rin, may pangkain pa rin sila, kailangan magtrabaho po sila. So, iba po yung culture. Ang problema naman dito sa Pilipinas, 'di ba? Basta may breadwinner, 'di ba? Nakaasa na po dun sa breadwinner. So mahirap din po 'yun kapag breadwinner ka, hindi ka nag-iipon. Kasi syempre, tatanda din naman tayo, 'di ba? So kanino naman tayo aasa pag by the time na matanda na tayo? So syempre, best gift natin sa ating mga anak kung hindi tayo maging pabigat balang araw sa kanila. Tama ba? So how much do you need? It's recommended you have 20 times of your current income for retirement, no? So usually, no, 10 times talaga 'yan. Kung basic lang pag-uusapan natin, 10 times ng annual income natin ang retirement natin. Pero para ma-consider yung mga inflation, ginagawa po siyang 20 times. So halimbawa, if your current income is 200,000 per year, you need 200,000 times 20 equals at least meron kang 4 million, no?
na retirement fund. So, sobrang kayang-kaya po yan. Basta gawin po natin yung career dito sa IMG. May business naman po tayong pwedeng gawin dito para makaipon talaga tayo ng ganitong halaga at makapag-invest din para mas mabilis mag-growth yung ipon natin. So, ito yung maganda, no? Self-security instead of social security. Tama ba? Kasi ako iniisip ko, 20 years from now, kung magre-retire ako, baka mamaya marami na rin nagki-claim sa government na pension. So, sabi ko, kung may savings ako, meron akong additional dun sa mga pension na ibibigay ng government. So, invest for your retirement. So, ito, no, ang ganda, no? In life insurance, if you die too soon, your family will get a big death benefit payout. So, yan yung napag-usapan natin kanina. Again, life insurance is a protection and instant money sa family natin pag may nangyari sa ating mga breadwinner. So, in investment, if you live too long, you will win with the long-term payout. So, yun ang maganda, no? Pag may investment tayo, nakapagtanim tayo, parang puno ng mangga, umaani na lang tayo ng interest. One of the most realistic investment options to outpace inflation and save on taxes is mutual funds. So, again, itong mutual funds, matututunan natin to sa workshop 3 sa IMG. And then, syempre, isa rin sa mga investment natin para sa retirement, yung long-term care. Pakitype nga po LTC, diba? So, ibig sabihin, long-term care. Lahat tayo mangangailangan ng long-term care. So, there's a good chance that you will need LTC kasi 70% of people over 65 will require some LTC services. So, sa ibang bansa po, grabe po yung mga retirees doon talagang comfortable po sila pag nag-retire. No? Kaya kumukuha po ng mga caregiver. No? 40% of those receiving LTC are between 18 and 64. So, naisip nyo na ba yun? Like ako, iniisip ko din, no? Paano kaya pag matanda na ako? So, syempre, minsan kasi hindi mo na kayang gawin yung ginagawa mo ngayon eh. So, tignan natin dito, no? Mangangailangan talaga tayo ng caregiver kasi misconceptions about long-term care, tingnan natin. So, in the US, the average annual cost of long-term care is in the US is $83,580, diba? Who will pay for it? Who will take care of you? Your spouse, diba? So, tinatanong pa, no, medyo costly siya pag tumanda tayo. So, sino yung sasagot nitong mga needs natin? So, risk of developing Alzheimer's disease, no? 65 is to 1, 85, over 65, 1 in 9 ang chance na magka-Alzheimer. Kapag over 85, 1 in 3, no? If you have a few assets and live on Social Security benefits, should you buy long-term care? Yan. So, yes, kasi dagdag talaga natin sa Social Security natin or SSS yung healthcare. If you have PhilHealth, should you buy long-term care? Yes pa rin. Diba? Kasi ang PhilHealth limited lang naman yan. So, what is long-term care? Ito na, no, yung sinasabi ko kanina. Long-term care is the help you need when you are not able to do some of the basic activities of daily living, such as, yan, no? So, syempre, minsan, meron po talaga matatanda nakikita natin, hirap na maligo mag-isa, pagdadamit, no? Pati sa pagkain, no? Yung toileting, kaya may mga adult diaper po, and move in and out of bed, no? So, long-term care is often associated with older people, but accidents and ill can happen at any age. So, think about people who have had a stroke, chronic illness, Alzheimer's. So, yan. Kailangan talaga natin ng long-term healthcare. Kasi alam nyo, may nagkwento po, isa sa mga, kasi nang naatinan ko itong about retirement planning sa Makati office, yung parents niya,
yung parents po niya, pinadala po niya talaga sa yung magbabayad ka talaga ng caregiver. So, ang caregiver pala, hindi pala kailangan mo isa lang. Dalawa pala yung kailangan mo pag matanda ka na. Kasi, yan may night shift, may day shift. 'Di ba? So, sabi niya, ganun talaga kamahal ang long-term care kasi sa mag-aalaga pa lang sa'yo, dapat, syempre hindi kaya ng isa kung 24/7, 'di ba? So, dapat talaga dalawa. Okay? So, short-term care, normally cover short-term care. Kaya talagang yan, no? Eto, ginagamit lang natin kapag binigay talaga yan ng company, benefit talaga yan usually na binibigay sa mga empleyado. Kaya tinawag na short-term, habang productive ka, habang may trabaho ka. So, expires yearly. At pwedeng hindi na po yan maaprobahan kung sakitin ka talaga. Hindi ka na i-cover. Long-term healthcare naman is the coverage you purchase to provide medical and non-medical care services when you are unable to perform the basic activities of daily living. So, usually covers beyond 65. So, no need to own a long-term healthcare if your company will cover you for the rest of your life. So, sino po ba dito yung employee of the year? No, na siguradong hindi po talaga mawawala ang healthcare niya, no? Have a plan of action. So, una, increase your cash flow. Make more money when you can, while you can. So, ito po talaga yung naintindihan ko no 2012 Have multiple sources of income. And ang maganda sa IMG, we can help you do it in the financial industry. Agree ba kayo na pag na-solve natin yung cash flow natin, madali na lang mag-ipon madali na lang mag-invest, 'di ba? Madali na lang ma-fully paid yung mga insurance natin, 'di ba? So, hindi na tayo sobrang bawat galaw mo talagang kino-compute mo 'di ba? So, 'yan yung maganda sa IMG. So, spend less and save more, no? So, rebalance your budget, get more savings. So, again, pakitype nga po disiplina. Kasi kapag nasa IMG ka, no, inire-rehab po talaga dito yung mga gastador. 'Di ba? So, may mga financial center po tayo, may mga workshop po tayo para maintindihan po talaga natin yung mga mali nating ginagawa at makorek po natin to. No? So, kami po mag-asawa, mas nakaipon kami kasi disiplinado po talaga kami pagdating sa pera, no? Pag nasa mall kami, kumbaga binibili namin kung ano pa talaga yung kailangan namin, no? Doon kami nag-start, no? Tapos, syempre, pag may pera ka na, ang gagandahan nun, hindi naman laging nagtitipid ka Tama ba? So, pag may pera ka na, syempre, pag pumunta ka sa restaurant, bestseller na lang tinatanong mo no? So, meron naman po siyang period na magsasacrifice ka lang. So, pagka nakaipon ka na, syempre, ma-enjoy mo na yung hindi ka na nagko-compute, 'di ba? Bago ka pumasok sa restaurant, todo compute ka ng mga menu, 'di ba? Hanggang sa hindi ka na lang bibili, lilipat ka na lang sa sa fast food kasi doon talaga yung pasok lang yung budget mo, 'di ba? So, pangatlo, reduce your debt and liabilities. You can be debt-free. Pakitype nga po debt-free para sa mga may utang pa dyan. Lahat po tayo dito sa IMG may chance po na maging debt-free kasi dinidiscuss po yan sa workshop 1 at ang mga kasama po natin dito mahilig mag-ipon, nagbi-business po, no? So, malaking tulong po yung community, no? Natutulong po sa atin. Understand how money works. Become your own money manager. Kasi marami naman tayong nababalitaan na artista naman, kumita naman siya na malaki, basketball player naman, pero bakit naging broke pa din? Kasi nga, inasa sa iba yung kanyang financial. Number 5, have a clear financial goal. Build a solid financial foundation. So again, yan, tinuturo yan sa workshop 2. Talagang hinihimay-himay yung financial foundation. So,
maintindihan talaga natin, eto hindi komplikadong math kasi ako parang nahihilo po ako sa mga trigonometry nung college, 'di ba? Or marami akong hindi na-apply na nalito lang ako sa math. Pero dito sa IMG may math, napakasimple, pero ma-apply mo sa buhay mo, no? Have a life of purpose, build a legacy, 'di ba? So nasa Bible po 'yan, no? Ah, hindi mo iniisip yung sarili mo lang eh. Kapag talaga naging responsible ka sa financial mo, naging good steward ka, may ipapamana ka pa sa anak mo eh, sa next generation. So yun yung build a legacy. Number 7, embrace change and expect to succeed. Change your habit. Pakitype nga po habit para hindi natin makalimutan. After ng session na to, i-check natin yung habit natin. Ibig sabihin, tanungin mo yung sarili mo, saan ba nauubos yung oras mo araw-araw? Kasi may effect po yan 5 years from now. Okay? Expect to win, get up, get out, 'di ba? Build the world, see the world, have fun. So, again, ang maganda dito sa IMG, natututo tayo. So, yung mindset natin nagle-level up, no? Tapos, mas ginaganahan tayo mag-take action kasi kasama natin dito. Same din yung goal eh. Makabayad ng utang, magkaroon ng negosyo, backup career, makapag-invest, 'di ba? Magkaroon ng multiple insurance. So pare-pareho tayo ng goal eh. So syempre may inspire ka talaga mag-take action, no? So find something to believe in and put your life to work for it, no? Tanungin natin sarili natin, pagising ba natin sa umaga, excited tayo? Or, kasi nung empleyado ko, ganun eh, pagising ko parang, naku, papasok na naman ako sa trabaho. Parang cycle. Nagsawa po talaga ako sa cycle ko nun. Papasok sa trabaho kahit inaantok pa, gigising na maaga, mag-LRT, yan, tapos uuwi uli, 'di ba? So, yun po yung tinatawag na system. Umalis lang po tayo sa system. Ibig sabihin nun, wag tayong sumabay sa majority. Doon tayo sa konti, sa minority. So, gayahin lang natin ginagawa ng mga mayayaman. Okay? Kasi pag middle class po talaga yung fina-follow natin and poor, ganun din po yung habit natin, eh same result din po talaga yan. No? So sabi dito, capitalize on a new powerful concept. Traditionally, people have two investment choices. May fixed product. So may mga such as bank savings. And then, syempre pagka, ito no, ganito ako dati, nagsisave lang sa bank. So low return, safety of your money. Yun yung traditional way. So, yung pangalawang option or choice, securities products, such as stocks, bonds. So, ito yun, no? Okay lang naman may pera tayo sa bangko, pero syempre, kung matagal pa natin gagamitin yung fund for the college pa ng anak natin, pang retirement pa natin, 10 to 20 years pa natin gagamitin. So, maganda, ma-invest talaga siya para maximize din natin yung time. So, higher return, higher risk. So, getting the best of both worlds. Ayan, no, kinumbine na gusto mo safe siya, tapos hindi nagne-negative, pero may growth yung pera mo, may insurance ka na rin, may healthcare ka na rin. So, yun yung tinatawag dito sa IMG, yung bestseller natin, The Kaiser Ultimate Health Builder. So, thus, you never lose money, you get better return, safety of money. No? Kinumbine na po lahat. So, a possible solution for the new age. So, major elements of Kaiser Ultimate Health Builder. So, minimum nakikitain ng pera natin nasa 3%, no? Hindi nagne-negative. Kanina nakita natin, no, yung effect ng negative. Maximum 10% ang kikitain ng pera. Again, dito may insurance ka na rin, yung life insurance. May accidental insurance ka din. Meron ka ding dismemberment. Pag may naputol na parte ng katawan mo, meron din po yan sa Kaiser. And then may tax advantage ka pa. No, may access ka dun sa pera mo na after 20 years magiging ano yan, cash, no, may option kang i-withdraw, no, or
magiging investment siya kung ititira mo siya. So, magiging retirement mo rin siya na magiging source of income mo kung kumikita. No? So, again, may life insurance, meron kang access to money. Of course, ito yung, again, 20 years, pwede mo na siyang kunin. So, actually, next year, no, magmamature na yung Kaiser ng husband ko, kaya pwede na rin po niya maklaim yung cash no kung gusto niya. So, retirement and long-term care. So, sa business naman, which is a Workshop 5, we have a world-class platform of support. So, yun yung maganda sa IMG. We believe IMG is the most powerful platform. Paki-chat nga po, platform. Sumakay na lang po tayo dun sa platform. Tama po ba? Of support in the financial industry. So, malaking negosyo po to, no? We believe IMG is the best building system in the financial industry. So, importante po yan. Para maging successful tayo sa business, kailangan may system po. No? We have a proven success business system, experienced trainers, and strong leadership. No? Sino ba naman ng presidente, no? Or mga leader na makikita mo araw-araw sa meeting, di ba? So, dati po kasi nung manager ako, kami lang po yung nakaka-access na makausap yung presidente, yung iba pong mga vice president, ganyan. So, pag ordinaryo yung empleyado ka lang, wala kang posisyon, di ka maka-access sa presidente. Dito sa IMG, maka-access ka sa mga leader natin eh. No? Na may mentor po tayo araw-araw sa leaders call. Meron tayong webinar or yan, may mga live event din po tayo. We are with you every step of the way. You are in business for yourself, but not by yourself, no? So yun yung maganda sa IMG, no? May teamwork, no? And kahit sino po, wala nang hinihinging resume, 'di ba? No? Kahit undergrad ka, pwede ka, no? Kahit part-time mo gawin, pwede rin, no? So be part of something big. We want to build a new industry. Nakita naman natin yung mga kapartner natin, hindi lang siya puro insurance, 'di ba? Sa lahat, meron healthcare, real estate. We are building a new distribution system to replace the old, outdated industry. No? Kung titignan nyo po yan, di ba, like SM, sobrang successful ng SM kasi may distribution, maraming branch. No? So, pwede nyo rin po magawa dito yan sa IMG. Pwede rin kayo magkaroon ng business sa multiple locations kasi nga nasa distribution system tayo. We want to build a new generation of well-informed consumers and members who understand, have a strategy and action plan, build a financial independent future. No? So dito ang ganda, natututo ka na para sa pamilya mo kung anong gagawin mo sa iyong finances. Pag shinare mo pa sa iba, may business ka pa. No? Kasi pwede ka maging financial educator dito sa IMG. So, life is short. Don't do it small. No? If you want to be big, you must be part of something big. You will never be free until you have financial freedom. Yan. Kaya napaka-importante rin, mag-a-attend din tayo ng convention dito sa IMG para part tayo ng big event na to. Okay? So again, dito sa IMG, tinuturo sa workshop, itong solid financial foundation, iniisa-isa to, no? Paano ba natin i-build ang ating matibay na alkansya, no? So mula increased cash flow sa workshop 1, no? Meron tayong healthcare and life insurance sa workshop 2, no? Itong workshop 1, managed debt, nandun din yan. And then meron pa tayong investment, no, nandyan yan sa workshop 3, retirement, nasa workshop 4, tapos business to increase your cash flow, nasa workshop 5. Okay? So again, lahat tayo nagsisimula sa hindi matibay na alkansya at yung iba baon pa sa utang. So dito tinuturuan tayo ni IMG step by step paano ba natin i-build ng tama ang ating solid financial foundation. So, ano bang gusto natin? Dadaan pa ba tayo sa broker, bank, agent, o dahil nasa IMG na tayo, di ba? Pwede tayo ditong as a member of IMG,
no? May mga benefits tayo dito. Ang kagandahan, nababypass na natin itong mga middleman, no? So, may direct access na tayo sa mga financial companies and may discount pa tayo sa mga financial products. So, again, dito sa IMG, may tinatawag tayong membership, no? So, may mga benepisyo yan. Marami ng membership benefit. Kung i-summarize natin yan, ito yan. 3 lang, no? Ang isipin natin, 3 E. Education, may mga workshop tayo. Execution, may access na tayo sa mga product. Entrepreneurship, meron pa tayong business, no? May platform na sasakay na lang tayo. Sa maliit na kapital, meron na tayong business, so entrepreneurship. So again, ito yung sinasabi kong libro, tapos meron pa tayong mga workshop, tapos may workbook na rin tayo kasi mahirap na nag-aaral ka ng nasa isip mo lang eh. So dapat pag sinusulat mo sa workbook or nagsasagot ka, mas naintindihan mo siya. And then yan, no, may access na tayo sa mga financial products like itong bestseller natin, yung Kaiser. Ang Kaiser natin, meron pa ditong long-term care. So again, 3-in-1 yan. May healthcare ka na, may insurance ka pa, may investment ka pa. And ang pinakagusto ko yung business side kasi dito sa IMG, may business kang pwedeng gawin. Ang tawag sa atin, financial educator. Okay? So again, kami mag-asawa, full-time na namin ginagawa to. And yung asawa ko kasi sumunod na lang sa akin. So, ang tagal na rin, no? 4 years na rin siyang full-time dito. So, if you want to be wealthy, big business opportunity meron dito sa IMG but no big capital, no? And easy to set up. Meron na tayong portal. Pwede ka na mag-start within 24/7. Pwede mong gawing full-time, pwede ring part-time, no? So again, most powerful online platform kasi bukod sa may portal tayo, may mga digital marketing course pa tayo dito. Tinuturuan tayo at ginaguide. May tool na rin po tayo. So, no territorial boundaries. Like ako, may mga nare-reach din akong mga OFW, mga nasa province kasi pwede mo din siyang gawin kahit nasa abroad yung kausap mo. With vesting rights, no? Pwede natin ipamana sa ating family, no? System-driven rather than personality-driven. So again, ang nagustuhan ko sa IMG yung heart ng company kasi kahit na hindi ka nakatapos ng pag-aaral, kahit ano yung background mo, like kung housewife ka man, security guard, undergrad ka ng high school, or undergrad ka sa college, pwedeng-pwede ka sa IMG. Kasi before, nung nag-work ako, talagang unang titignan, resume eh. Pagandahan ng resume, di ba? So sa panahon ngayon, dahil online na, di ba? Or information system na tayo or era, no? So, kahit sino, kahit nga bata, pwede nang kumita sa business. So, kailangan lang talaga may gawin tayo. Okay? So, again, ito yung income potential natin sa IMG, no? Kapag trainee ka, nasa 20% ang commission, pwede kang kumita ng 24,000 per month. Kapag naman naging trainer ka na kagaya namin, pwedeng umabot sa 47% yung commission rate mo or in a month, ang projection niyan, mga 56,000. So, depende pa rin yan sa iyong gagawin na sa business at ilalaan mo na oras. So, pagka OFW ka naman, meron ka mga benefit, no, na exclusive for international members. So, yan yung tinatawag na worldwide protection. Yan. So, pati daliri natin, naka-insured po dito sa IMG. So, again, 100,000 plus ang benefit. Pero dahil sa sasakay na lang tayo sa platform, 5,500 lang, no? Naka-access na tayo sa IMG benefits. Kung nasa Pilipinas ka, kung nasa abroad, around 11,000 pesos lang. So, again, one-stop shop, no? Yung financial foundation natin, unti-unti nating napupuno kasi meron na mga product. May ka-partner na. Hindi na tayo magsa-search kung saan-saan pa. And
Paki-type nga, 'di ba, total. Kasi total financial solution na siya. Like ako, halimbawa may extra akong pera ngayong month. So tignan ko lang saan pa ba yung kulang ko sa financial foundation, mag-shopping lang ako sa IMG, 'di ba? Sa partner ng IMG. So again, tatlong E: education, execution, entrepreneurship. So financial independence is not a dream, it's a decision. Most people don't plan to fail, they just fail to plan.